Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Marso 8, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong Marso 8, nadadala ng enerhiya ng sansinukob ang isang banayad at mapag-arugang espiritu. Habang nagsisimula ang iyong araw, maaari mong maramdaman ang isang hindi maipaliwanag na udyok upang maging tagapamagitan ng kapayapaan sa iyong paligid. Ang iyong likas na kakayahan na mapanatili ang balanse at pagkakasundo sa mga relasyon ay mas lumalakas ngayon. Ang iyong presensya ay tila nagdadala ng katahimikan sa iba, na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na nagpapalambot sa anumang tensyon o hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw. Sa pamamagitan ng iyong mahinahong pananalita at tapat na damdamin, may kakayahan kang gawing magaan at puno ng pag-unawa ang anumang usapan. Subukang maging mas bukas sa pakikinig at pagtanggap sa perspektiba ng iba, dahil sa pamamagitan ng ganitong uri ng pakikitungo, mas lalong lalalim ang iyong koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagkakaroon ng buwan sa Cancer ay nagdadala ng emosyonal na lalim sa iyong araw. Hinihikayat kang maging higit na sensitibo sa damdamin ng iba at sa iyong sariling nararamdaman. Maaaring may mga pagkakataon na mararamdaman mong parang dinadala ka ng agos ng iyong emosyon, isang banayad, ngunit malakas na puwersa na nag-udyok sa iyo, upang harapin ang mga bagay na maaaring matagal mo nang tinatago. Yakapin mo ang pagkakataong ito, upang kilalanin at unawain ang iyong nararamdaman, sapagkat sa pamamagitan lamang nito, ay tunay kang makakahanap ng kapanatagan. Ang pagbubukas ng iyong puso sa iyong tunay na nararamdaman, ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng iyong pagiging totoo sa iyong sarili. Mas magiging malaya ka mula sa anumang bigat na matagal mo nang kinikimkim kung magpapasya kang harapin ito ng may tapang at pagtanggap. Sa araw na ito, hinihikayat kang pag-isipan kung paano mo naalagaan hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang mga tao sa iyong paligid. Ang iyong likas na pagiging maalaga at maunawain ay nagbibigay sa iyo ng isang espesyal na papel sa buhay ng iba, isa kang liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang paglalakbay. Ngunit mahalagang tandaan na habang ikaw ay naglalaan ng oras upang alagaan at damayan ang iba, hindi mo dapat kalimutan ang iyong sariling pangangailangan. Kailangan mo rin ng pagpapahinga, ng oras para sa sarili, at ng pagkakataong mapuno muli ang iyong enerhiya, upang patuloy mong maibigay ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili sa iba. Maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan kung paano mo maibibigay ang parehong antas ng pagmamahal, pag-aaruga sa iyong sarili gaya ng ginagawa mo para sa iba. Ang balanseng pag-aalaga sa sarili at sa iba ay susi upang mapanatili ang isang masaya at malusog na pananaw sa buhay. Ngayong araw, pag-isipan ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Sa buhay, may mga pagkakataong tayo ay nasasaktan o nakararanas ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit tulad ng tubig na patuloy na dumadaloy, ang pagpapatawad ay may kakayahang linisin ang ating puso mula sa mga pasakit at sama ng loob. Hindi nangangahulugan ang pagpapatawad na binabaliwala natin ang sakit na idinulot ng iba, kundi ito ay isang paraan upang bigyan ang ating sarili ng kalayaan mula sa bigat ng nakaraan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pagpapatawad, binibigyan mo ng puwang ang iyong sarili upang lumago at magkaroon ng panibagong simula. Isipin ang mga taong maaaring nagdala sa iyo ng sakit, at subukang tingnan ang kanilang mga ginawa mula sa isang mas mataas na perspektibo. Minsan, ang hindi pagkakaunawaan ay bunga lamang ng sariling takot at kahinaan ng iba, kaya't ang pagpapatawad
ay hindi lamang para sa kanila kundi lalo na para sa iyo, upang maramdaman ang kagaanan sa puso at isipan. Habang ginugugol mo ang araw na ito, pansinin ang mga koneksyon na bumabalot sa iyong buhay. Ang iyong pamilya, mga kaibigan, at mahal sa buhay ay nagsisilbing protektibong pananggalang laban sa anumang negatibong enerhiya na maaaring dumating. Pahalagahan mo ang kanilang presensya, at ipakita sa kanila kung gaano mo sila pinahahalagahan. Ang simpleng pag-aabot ng kamay, isang mainit na pag-uusap, o isang maliit na kilos ng kabaitan ay maaaring magbigay ng di masukat na halaga sa inyong relasyon. Minsan, ang isang simpleng, "Kamusta ka?" ay maaaring magbigay ng ginhawa sa isang taong nangangailangan ng pagdamay. Huwag ipagpaliban ang pagpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga, sapagkat ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang iparamdam ang init ng iyong presensya sa kanila. Sa araw na ito, ang iyong maswerteng kulay ay berde. Ang berdeng kulay ay sumisimbolo ng kasariwaan, bagong simula, at balance. Ito rin ay nagdadala ng enerhiya ng pagpapagaling, kapayapaan, at kasaganahan. Magsuot ng kulay berde o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mapalakas ang iyong koneksyon sa enerhiya ng kalikasan at kaginhawahan. Maaari mong subukan ang simpleng paglalakad sa isang parke o hardin upang maramdaman ang presensya ng berdeng enerhiya sa paligid mo. Ang pakikisalamuha sa kalikasan ay maaaring magbigay ng sariwang pananaw at bagong sigla upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 2, 6, 11, 20, at 35. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagkakasundo, kooperasyon, at espiritual na paglago. Kung may mga desisyon kang kailangang gawin, bigyang pansin ang mga numerong ito at gamitin ang kanilang simbolismo upang gabayan ka sa tamang landas. Maaari mong mapansin ang mga numerong ito sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang resibo, sa oras ng relo, o sa isang numero ng telepono. Ang mga ito ay maaaring maging senyales ng universo na ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagpapalipas ng oras sa isang tahimik at payapang lugar. Maaari itong sa loob ng iyong tahanan, sa isang parke, o sa isang lugar na malapit sa kalikasan. Gamitin ang oras na ito upang magmuni-muni, magnilay, o simpleng pakinggan ang iyong sarili. Ang introspeksyon ay isang mahalagang hakbang sa pag-unawa sa sarili, at sa direksyon na nais mong tahakin sa buhay. Sa pagninilay, maaari mong matuklasan ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Huwag matakot na harapin ang iyong sarili sa katahimikan, sapagkat dito mo tunay na maririnig ang tinig ng iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong yakapin mo ang lahat ng natutunan mo sa loob ng araw na ito. Ano ang mga bagay na natuklasan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga aral na nais mong dalhin sa mga susunod na araw? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto, at bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting tao. Tandaan, Libra, na ikaw ay isang espesyal na nilalang na may kakayahang magdala ng pagkakasundo sa mundo. Ang iyong kabaitan, pag-unawa, at malasakit ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay mahalaga, na ang iyong presensya ay may malalim na epekto sa buhay ng iba, at na ikaw ay may kakayahang lumikha ng isang mas mapayapa at balanseng mundo sa pamamagitan ng iyong mga kilos at intensyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video,
at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,